Arestado ng Bureau of Immigration ang isang babae na illegal na nagre-recruit ng trabaho patungong Thailand gamit ang pagpapanggap bilang misyonaryo upang makalabas ng bansa. Napaniwala ang mga biktima sa pangakong magtuturo sila sa naturang bansa. Si Cherry Light magbabalita. Kinilala ng NBI ang sospek bilang si Priscilla Sunga Tabilog na nahuli sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa human trafficking. Kasama niya ang 3 Pilipina na patungo sa ng Thailand sakay ng Scoot Flight TR397 na nagpapanggap bilang misyonaryo. Nagpakita sila ng mga dokumento mula sa Alliance of Bishops, Ministers and Educators International Incorporated na pinamumunuan ni Tabilog. Ngunit sa masusing investigasyon, natuklasang hindi misyonaryo ang 2 Pilipina, bagkus pinangakuan silang may trabahong naghihintay sa kanila bilang guro sa Thailand. Si Tabilog ang tumulong sa kanilang paglabas ng bansa kahit wala siyang lisensya upang mag-recruit ng mga manggagawa ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon sa NBI, ang operasyon ay nag-ugat sa referral ng NAIA Task Force Against Trafficking at Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Si Tabilog ay inaresto ng NBI International Airport Investigation Division sa paglabag sa Republic Act No. 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 na inamyendahan ng RA 10022 at sa RA No. 9208 o Anti-Trafficking in Person Act of 2003 na binago ng RA No. 11862 o Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2022. Base ngayon sa mga impormasyon na ibinigay sa atin ng Bureau of Immigration, as early as 2023 ay nasa 71 na yung mga kababayan natin na kanyang nadala sa pambansa, sa Thailand primarily. At out of that number, 41% of that until now hindi pa nakakabalik ng bansa. Sa nabanggit na 41%, kinumpirma ng NBI na 2 Pilipino lamang ang nakabalik sa bansa matapos silang ma-rescue ng pamalaan. Lumabas sa ulat na dinala sila sa Cambodia at pinilit magtrabaho sa mga love scams hub, kung saan si Tabilog din ang recruiter. Dinudyok niya na ma-recruit yung mga tao through sa isang missionary mission kuno sa Thailand, no? But then wala namang papeles, wala namang trabaho talaga doon na gagawin, kaya inaresto rin namin ng NAIA Police Force ko. Samantala, nailigtas ng NBI Cavite North District Office o NBI Cabido North ang isang 4 na taong gulang na batang babae at inaresto ang kanyang ama noong Marso 31 ngayong taon. Nagsimula ang investigasyon ng makatanggap ng referral letter ang NBI mula sa isang non-governmental organization na nagsiwalat ng pang-aabuso sa 2 menor de edad na babae ng kanilang stepfather. Pero dahil sa takot, hindi nagsumbong ang mga bata matapos silang bantaan na papatayin ang kanilang ina at lola. Nang makahanap ng tiyempo ang magkapatid na makatakas, agad silang humingi ng tulong sa NBI para naman mailigtas ang kanilang bunsong kapatid na inaabuso rin ng kanilang amain. Pagkumpirma ng NBI, lulong sa iligal na droga ang sospek, dahilan para magawa niya ang karumal-dumal na krimen. Sa Cabido ay may information na gumagamit ng droga. Ang kasong ito ay nagpapakita ng direktang koneksyon ng paggamit ng iligal na droga sa pang-aabuso at iba pang mga krimen. Ang suspek na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay nagdulot ng pinsala sa kanyang pamilya, partikular na sa kanyang anak. Ang mga operasyon ng NBI ay patuloy na nagsusuri ng mga ganitong kaso upang matukoy ang mga sanhi at epekto ng krimen at matiyak na ang mga biktima ay makatatanggap ng nararapat na proteksyon. Hinikayat din ng publiko na mag-report ng anumang kahina-hinalang aktibidad upang masugpo ang mga ganitong krimen. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.